mag-isa? Di ba't meron ka na ngang iba? Nagising ako sa sinag ng araw. Naupo ako sa kama at napatingin sa bintana. Buti pa ang mga ibon. Malaya, bulong ko sa sarili ko. Napabuntong hininga ako at napahalukip-kip. Napanaginipan ko na naman ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Para bang bangungot na sinumpa na hindi ko makakalimutan. Tama naman siguro ang desisyon ko noon na makipaghiwalay sa kanya. Lubos akong nasaktan sa mga nangyari sa amin. Hindi lahat ng sakit sa damdamin mabilis maghilo. Nang nakita ko siya na may kasamang ibang babae, parang winawasak ang puso ko. Iba ang nararamdaman kong sakit. Ang sakit isipin na yung taong pinagkatiwalaan ko at lubos kong minahal ay palihim akong ginagago. Malalim yata ang iniisip mo. I prepared breakfast for you, like our usual days before. Biglang salita ni Jake, kaya napatingin ako sa kanya. May dala-dala siyang tray na may pagkain. Bakit nandito ako? Ang tanong ko. Asawa kita, malamang sa akin ka. I am responsible for doing the things. Ang sabi nito. Nilapitan niya ako at bahagyang dumikit ang kanyang kamay sa mga kamay ko. Tama na ang ilusyon mo, ha? Di ba matagal na tayong hiwalay? Kaya, tama na, ha? Ang sabi ko at winatik ko ang tray kaya natapon ang pagkain. Ano bang gusto mo? Ang sigaw niya sa akin. Napataas ako sa gulat at takot. Gusto ko? Ang gusto ko, makalimutan mo na ang nakaraan. Move on! Sigaw ko at nagpumiglas sa mahigpit niyang pagkakahawak sa braso ko. I have waited this long to see you again, after you left me alone. Bulong niya sa tainga ko. Tumaas lahat ng balahibo ko sa ginawa niya. Pwede ba, Jake? Huwag mo na akong muling saktan. Huwag mo na akong patayin ng paulit-ulit. Ang sigaw ko. I am showing you good deeds that look like you don't like it. Ayaw mong maging reyna ka. Kung ganun, maging alipin ka na lang. Is that what you want? Sorry ne, you will be bed warmer wife. Bulong nito sa akin. Nanlisik ang mga mata nito at parang sasabog na sa galit. Halos bumaon naman ang kuko niya sa braso ko. Nasasaktan ako! Jake, nasasaktan ako! Sigaw ko at nagpumiglas. This is yours function. Hinawakan niya ang baba ko at dahilan para hindi ako makapagsalita. Gusto kong isigaw sa pagmumukha mo. Nahiwalay na tayo, pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa aura niya ngayon. For all those years, we are together. Ngayon ko lang nakita ang dark side niya. Pilit akong kumakawala sa kanya. Pero dahil malakas siya, nagawa niya akong ihagi sa kama. At agad siyang pumatong sa akin. Tinanggal niya ang damit niya. At hinalikan niya ako sa labi na para bang walang wakas. Pilit ko siyang tinulak. Naramdaman ko ang mariing pagkagat sa labi ko. Dahilan para mapaawang ang labi ko at tuluyan niya akong maangkin. Masakit sa damdamin ang ginawa niya. Alam kong nagawa na niya ito dati noon. Pero ngayon, binababoy na niya ako. Hindi ganito ang pagmamahal niya dati noon. Ibang-iba na. Unti-unti na namang tumulo ang luha ko. Kasabay nun ang pagpunit ni Jake sa damit ko.
Tinakpan ko ang hubad kong katawan, pero tinanggal ni Jake ang mga kamay ko. Nangihina akong napaluha dahil sa mga ginagawa niya. Maya-maya'y tinanggal na ni Jake ang kanyang damit. At dahil doon ay nabitiwan niya ako. Kaya agad ko siyang pinaghampas. Walang hiya ka! Ang sama-sama mo! Binababoy mo na ako! Ang sigaw ko. Pilit akong tumakas sa mga kamay niya. Patuloy ako sa pag-iyak at paghampas sa kanya. Ruby, stop. At lalo siyang nagalit nang napalakas ang paghampas ko. Pero hindi ako tumigil. Sinampal ko siya ng napakalakas at sinuntok ko sa dibdib. What the hell? Sigaw ni Jake. Naramdaman ko ang malakas na kaba at takot sa susunod niyang gagawin. Halatang sasabog na siya sa galit dahil sa ginawa ko. Halos manlamig ako nang makitang ang mukha ni Jake ay galit na galit. Napakadilim ng mga mata niya. So perfect you. Sigaw ni Jake. Nagulat ako nang hampasin ako ni Jake ng belt na hawak niya. Napatakip ako sa mukha ko at ramdam ko ang hapdi ng mga braso ko. Hinawakan niya ang buhok ko at pinadapa ako. Hindi na ako nakakilos pa. Naramdaman ko ang paghampas niya sa likod ko. Napasigaw ako sa sakit. Lumalaban ka na. This is your punishment for leaving me. Sigaw ni Jake. Iniharap niya ako sa kanya at hinawakan ako sa liig. Hinawakan ko ang kamay niya at ibinaon ang kuko ko. Hindi ako makahinga. Nagulat ako nang sundukin niya ako at hinila ang buhok ko pahiga. Tinanggal niya ang bra ko at nakita niya ang dibdib ko. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa dahil sa sakit na nararamdaman ko. Nanghina ang buong katawan ko. Tinanggap ko na hindi ako makakapalag sa kanya. Marahas niyang hinawakan ang masilang bahagi ng aking katawan. Ayaw ko! Ayaw ko! Hindi kita mahal! Ang sigaw ko. Umiling-iling lang ako at nakita kong kinukuha na muli ni Jake ang kanyang belt. Tinakpan ko na naman ng braso ang mukha ko. Hudyat para ang braso ko ulit ang mapuruhan ng hampas niya. At dahil hinang-hina na ako at wala na akong magawa, nagawa niyang ibuka ang magkabila kong hita. Pumikit ako ng mariin. Isa itong malaking bangungot sa akin. Gusto ko na lang magising. Ramdam na ramdam ko ang hapdi ng katawan dahil sa belt na hinampas sa aking katawan. Naramdaman ko naman ang paghalik niya sa labi ko. Hindi na ako nagpumiglas sa mga gusto pa niyang gawin sa akin. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko. I love you, my dear wife. Ang kanyang bulong, pero wala akong narinig. Tila ba isang bingi. Hindi ako makagalaw. Para bang dudugo na ang tenga ko. I love you, dear wife. I am really mad at myself. I can't do anything. Napatulala ako sa kesame. Habang patuloy lamang siya sa pagbababoy sa pagkatao ko. He is giving me pain. Naramdaman ko na lamang sa mga oras na yon na parang gusto ko nang mamatay.
Walang tigil ang pagtulo ng luha ko. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko dahil sa bugbog at sa ginawa sa akin ni Jake kanina. Tumingin ako sa tabi ko kung saan mahimbing na natutulog si Jake. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong mapuntahan ang mama ko. Hindi ako pwedeng makulong dito habang buhay. Ayaw kong matali sa sakit. Tumayo ako ng dahan-dahan at kumuha ng damit sa closet ko. Nakakagulat dahil naroon pa ang lahat ng damit ko. Nagbihis ako at sa bawat tulo ng luha ko ay pinupunasan ko agad. Iniiwasan kong pakalikha ng ingay. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto. Bubuksan ko na sana ito. Pero Where are you going? para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang tinig ni Jake. Magluluto lang ako. Palusot ko at pinunasan muli ang luha ko. Nagpanggap akong masaya at pilit na ngumiti sa kanya. Tumango lamang siya, kaya mabilis akong tumakbo palabas. Kumuha ako ng kutsilyo at itinago sa likod ko. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Kailangan kong makatakas dito. Kailangan kong umalis dahil pagod na ako. Nagulat ako nang makitang nakalak ang gate ng bahay. Hindi ko pwedeng akyatin ang gate dahil gawa ito sa bakal. Kaya maririnig ako ni Jake. Sinubukan kong akyatin ang pader na gawa sa bricks. Kinakabahan ako habang pinipilit na makatakas. Kailangan kong umalis sa poder ni Jake. Kahit na magasgasan ang kamay ko dahil sa mga bato, ay hindi ko na ininda. Ang sakit. Nangihina ako. Pero kailangan kong makatakas at maging malakas. Malapit nang maabot ang tuktok. Kunti na lang. Hindi trabaho itong pinasok ko, kundi isang malaking gulo. Dapat pala, hindi ko na tinanggap ang pera at trabaho kung alam ko lang. Trying to leave. Nagulat ako sa boses nito. Nilingon ko ito. Nakita ko si Jake na nakasandal sa pinto at nanlilisik ang mga mata. Parang may mga kabayong naghahabulan sa loob ng dibdib ko sa bilis ng tibok ng puso ko. Bigla ako nakaramdam ng takot at kaba. Lalo akong kinabahan. Nang papalapit na sa akin, bigla namang namawis ang kamay ko. Dahilan para bigla akong dumausdos pababa. Nauna ang puwitan ko sa pagbagsak. Nadagdagan na naman ang sakit ng katawan ko. You cannot leave. Sigaw sa akin ni Jake at hinila ang buhok ko papasok ng bahay. Halos makaladkad niya ako at hindi ako makaalis. Nang bitiwan niya ako para ilak ang pinto, kinuha ko ang kutsilyo sa likod ko. Sige, subukan mong lumapit sa akin. Sigaw ko at tinutok sa kanya ang kutsilyo. Fighting ka ha? Sabi pa nito na para bang nangaasar. Nagulat ako nang dumukot siya ng baril sa kanyang tagiliran at tinutok sa akin. Bakit siya naging ganito? Kaya na niya akong saktan? Kaya na rin niya akong patayin?
Hindi siya dati ganito. Pero bakit siya nagbago? Iba ang nakikita ko ngayon. Isa itong masamang tao. Hindi ito si Jake. Hindi siya ang Jake na minahal ko noon. Fighting ka ha? You know love. Cause follow what I want, I won't hurt you again. Nabitiwan ko ang kutselyong hawak ko dahil sa panginginig ng kamay ko. Bakit? Ano bang gusto mo? Tanong ko at nilakasan ang loob. Sana naman, bumalik na ang dating Jake. Ayaw kong mamatay ng ganito. Kailangan ako ni Mama. Be my wife again. Sabi nito at ibinaba niya ang kanyang baril. I am obsessed, sorry. Bago pa ako makapagsalita, ay hinila na niya akong muli. Siniil ako ng halik. Tinulak ko siya gamit ang buong lakas ko. Jake! Tama na! Lumuluha kung sigaw at pilit na inilalayo ang mukha ko sa kanya. Heto na naman ang mabagsik na si Jake. Para akong nililayaban nang biglang mag-flashback sa akin. Ang mga panahong nililigawan ako ni Jake. Sobrang sweet niya noon. Pero bakit ang pait ng pakikitungo niya sa akin ngayon? Pagod na ako. Ang sakit-sakit na ng katawan ko. Pwede ba? Tama na? Sigaw ko. Pero hindi pa rin siya natinag. At marahas na hinawakan ang dalawa kong kamay. At walang sawang hinalik-halikan ako. Halos magdugo na ang labi ko dahil sa tindi at diin ng paghalik nito. Ganito ba humalik ang minamahal ko noon? Yung sobrang bait sa akin, pero bad boy na ngayon. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi na ako nakalaban pa dahil sa sobra nahihirapan ako. Pagkatapos noon, ay hinila niya ang braso ko papuntang kwarto. Tama na! Nasasaktan ako, Jake! Sigaw ko, pero parang wala siyang narinig. Magdusa ka ngayon. Iniwan mo ako noon at ngayon hindi ka na ulit makakaalis sa feeling ko. You are mine, only mine. Bakit ngayon ka lang pumasok? Sigaw ni Jake sa akin at pinasok ako sa kwarto. I think that's not a simple making love for me. I think it's a great. Lumipas ang mga araw, naging sunod-sunuran ako kay Jake. Nagpanggap akong mabait para lang pakitunguhan niya ako ng maayos. At nagtagumpay naman ako. At sa wakas, pinalabas na ako ni Jake ng bahay. Ewan ko kung anong nakain niya, pero ang alam ko lang ay hanggang gabi siyang hindi nagpakita. Pero nang balikan ako, ay pinabayaan na ako at ako ay pinalaya. Siguro, nagsasawa niya siya sa akin. Mas pabor naman niyo sa akin. Nagmamadali akong pumunta sa ospital ni mama ko. Pagpasok ko, pinapakain siya. Ma'am, ano pong nangyari sa iyo at hindi po kayo nakarating dito? Sinubukan ka po naming tawagan pero hindi ka po nasagot. Nag-aalala na nga po ang mama mo eh. Ang sabi sa akin ng nurse na binabayaran ko. Pasensya ka na. May mahalagang bagay lang akong ginawa. O sige, ako nang bahala kay mama ko ha. Maraming salamat. Sabi ko sa nurse at umalis na siya. Ma, ang tawag ko at naupo ako sa tabi niya.
Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko na mapigilang ilabas ang sama ng loob ko. Anak, ang bulong ni Mama. Ay ma, nag-apply kasi ako sa isang kumpanya na alam kong malaki po ang sweldo eh. Napakalaki na po kasi ng utang natin dito sa ospital, ma. Naging desperado na po ako at hindi na po ako nakakapag-isip. Now, he went back. Sinabi ko at umiiyak. Anak, sino? Ang bulong ni Mama ko. Si Jake. Si Jake ang may-ari ng kumpanya. And he want me back. Sabi ko, at pinunasan ni Mama ang pisngi ko. Masasaktan ka lamang, anak. Sabi ni Mama. Pero sa gitna ng aking mga luha, ay ngumiti ako sa kanya. Sa kanya lang ako nakakakuha ng pera, ma. Wala nang iba pa ang pagbubuhaan natin para sa mga gastusin natin dito sa ospital. Patawarin niyo ako, ma. Naisip ko na mas mabilis na mababayaran lahat ng utang natin dito kung sa kanya ako hihingi. Ang sabi ko. Hindi ko na sinabi ang pagmamalupit sa akin ni Jake. Ayaw kong mag-alala si Mama ng lubos. Baka kung mapaano lang siya. Ang mahalaga sa akin ay gagaling si Mama. Maya-maya ay pumasok na ang nurse. Ma'am, kung hindi daw po kayo makakabayad ngayong linggo, hindi na daw po bibigyan ng gamot ang mama ninyo. Ang sabi ng nurse, na siyang ikinainit ng ulo ko. Ano ba namang klaseng ospital ito? Magbabayad naman kami. Bigyan niyo po siya ng gamot. Magbabayad naman po ako eh. Sigaw ko. Pero ma'am, marami na po kayong utang dito na babayaran, ma'am eh. Dito na po nga sa aking lista ng mga hindi pa po nababayaran. At sana lang po, mabayaran ninyo at dahil sumisweldo rin po kami. Sabi nito at lumabas na. Desperada na talaga akong magkaroon ng pera. Milyon ang utang namin dito dahil sa sakit ni Mama. Ma, maghahanap lang po ako ng pera ha. Sorry po. Sabi ko at hinalikan si Mama sa kamay niya. Anak, huwag na. Ang sabi nito at kinuha ang kamay ko. Tama na, anak. Bilang na lang ang araw ng buhay ko. Kaya napaluha ulit ako. Ma, hindi mo sabihin yan. Magaling pa kayo ah. Akong bahala sa'yo. Sabi ko at pilit na ngumiti. Pero hindi ko na pinatapos si Mama. Magpahinga na po kayo, ma. Sabi ko at ibinikit na niya ang kanyang mga mata. Pero bago ako umalis, ay hinalikan ko siya sa noo. Nakita ko ang pagngiti ni Mama. Pumunta na ako sa opisina ni Jake para magtrabaho. Manghihingi na rin ako ng pera. Bakit ngayon ka lang pumasok? Ang tanong ni Jake. What? Tanong nito at para bang iritang-irita. Sir, may utos ka pa po ba? Tapos ko na po kasing linis yung basement eh. Naayos ko na rin po yung mga files mo doon. Organize na rin po kagaya po ng sinabi mo. Ang sambit ko. Ito? Sabay turo nito sa bundok ng folders at envelope. Ano pong gagawin ko dyan? Tanong ko. Ibinigay mo yan sa bawat kliyente ko, pinirmahan ko na kamo, then give this to Mr. Reyes in the private room, tapos may meeting kami. Dalhin mo ito sa meeting room. At tumayo na at napatingin sa bundok ng mga papel. Ang bigat naman ito? Ang sabi ko. Iniuna ko na yon sa meeting room dahil sa bundok na folders. Medyo hindi ko na makita ang dinadaanan ko
dahil sa nakaharang na folder sa mukha ko. "Miss, tulungan na kita dyan," ang sabi ng isang lalaki. Kinuha niya ang kalahating bundok na folders na pinadala sa akin ni Sir. Thanks po. Mukhang bago ka ngayon ang sabi ni Andrew. Saan ba ito dadalahin mga folders na ito?" "Sa meeting room po, sir." "Are you the new secretary?" tanong nito. "Yes," sagot ko at ngumiti. Kaya pala ang sexy mo Nagulat naman ako nang sabihin niya sa akin yun. Gago ba siya? "Hoy, hindi ako manyak Sadyang nakita ko lang ang korte ng katawan mo dahil sa suot mo," sabi niya at itinuro ang damit ko. Oo nga naman, naka-uniform ako ng skirt at botones na bulsa. Maliit nga ito na binigay sa akin. Tuloy, no choice naman ako. Nakarating kami sa meeting room at inilagay ko sa table ang natitirang dala ko, samantalang tinulungan pa ako ni Andrew na ilagay ang folders sa bawat table. "Hi Andrew," ang tawag ni Jake sa kanya. "Kilala mo po siya, sir?" "Yes. Isa siya sa mga mayaman dito sa Pilipinas. And he is my close friend and the business partner," ang sabi ni Jake. Awkward. Nakakahiya. Ano ba naman itong inasal ko sa kanya kanina Nagkatinginan kami. "Sorry sir Nakakahiya naman po, pinagbuhat ko po kayo ng mga folders," sabi ko kay Andrew at ngumiti ng naiilang. Isang bilyonaryo? Pinagbuhat ko ng folders? "No, it's fine," sabi ni Andrew at ngumisi sa akin. Napayuko naman ako. Hirap pa rin akong kausapin si Jay para makahingi ng pera. Puro kasi siya utos ngayon. Biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun mula sa bag. "Jake is calling." Sinagot ko ang tawag ni Jake. "Hello?" tanong ko at napapunas ng pawis sa noo. Buy 2 boxes of pizza. Napasinghal ako sa panibago niyang utos. Kasi bago pa ako makapagsalita, ay binabaan na niya ako ng telepono. Bastos naman pala yun Pwede namang mag-order. Bakit ako pa? "Kuya, tricycle nga!" sigaw ko sa isang tricycle driver. Sasapog na ako sa sobrang inis at pagod. "Sa pizza store nga po," ang sabi ko at sumakay na makita ko ang tindahan ng isang sikat na pizza ay napanganga ako. Kuya, dito lang po ako," sabi ko kay manong driver at nagbayad. Ginabi na rin ako dahil sa napakadaming bumili ng pizza. Buy one take one pala sila ngayong araw, kaya dinagsa ng mga tao. Halos nangangatog ang binti ko sa pagod. Nang makauwi ako sa bahay ni Jake, ay padabog kong sinarado ang pinto. Nagulat ako sa nakita ko. Napatakip ako ng bibig. Si Jake ay may kasamang 3 babae. We're doing something. You are really disgusting, Istorbo. Do you not even know how to knock? Ano tutunganga ka dyan Out! Pagtataboy sa akin ni Jake. Dahan-dahan kong sinarado ang pinto. Hindi pa pala ako sapat sa kanya. Lumabas muna ako sa bahay na iyon. Pero hindi ganun.
Parang masakit. Hindi ba sapat? Hindi ba dapat wala na akong maramdaman sa kanya? Hindi ko na siya mahal. Sapat na siguro yung masamang ugali niya para kalimutan ko na siya ng tuluyan. Kukunin ko na lang ang natitirang sahod ko. Then, I will find another job. Bakit kaya niya ako kinuha? Bakit niya ako ginaganito? Sinasaktan niya lang ako. Pinunasan ko ang luhang pumapatak sa pisngi ko. Andrew! Bulong ko, lumapit ako sa kanya. Ruby! Tawag sa akin ng isang pamilyar na boses na nakasakay sa kotse. Sinilip ko ito. Andrew! Bulong ko, lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito ah? Gabi na, ang sabi ni Andrew. Wala, nagpapahangin lang ako dito. Naglalakad-lakad lang at pilit ngumiti. Ikaw, ano pong ginagawa mo dito? Ay wala, napadaan lang ako, pauwi na nga ako eh. Gusto mo bang ihatid na kita sa inyo? Sir Andrew, pwede bang makituloy muna ako sa inyo? Kahit ngayong gabi lang, mapalipas lang po ako ng sama ng loob. Wala na po kasi akong pang-rent eh. Taghirap po kasi ngayon eh. Okay lang ba? Pakiusap ko. Hindi po kasi ako pwedeng umuwi sa kay mama eh. Ayoko po kasing makitang nahihirapan siya. Sige. Walang problema. Anytime. Sabi ni Andrew. At walang problema. Anytime. Sabi ni Andrew. At pinagbuksan ako ng pinto sa passenger seat. Ano bang nangyari at hindi ka pwedeng umuwi sa inyo ni Jake? Tanong ni Andrew. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niya nalaman? Paano kaya niya nalaman? Paano mo nalaman ang sa amin ni Jake? Tanong ko. We are friends for many years, of course. I know something. He once told me about Ruby. I just did not figure out that you are his wife. Kwento ni Mark. Sa kanilang bahay. Nang makarating na sila sa kanilang bahay. Okay lang, pasensya ka na ha. Abala, sir ha. Salamat nga po pala ha. At sinama po ninyo ako dito. Sige, doon ka na sa guest room. Malinis naman yun pero maliit lang naman yun eh. Simple lang si Andrew. Madalas kasi ang businessman mayabang, ang klase, elegante, may pagkamaarte, pero siya ibang-iba. Lumabas ako at pumunta sa kusina para kumuha ng malamig ng tubig. At pumunta rin naman si Andrew sa kusina. Hulaan ko kung bakit ayaw mong umuwi ha. Natatawang sabi ni Andrew. Bakit naman po? He is with girls, right? Tanong niya. Napayuko ako. Yes. Sabi ko. Sinaktan ka niya? Napatigil ako dahil nakita niya pala yung mga ilang pasa o sa braso na tinakpan ko lamang ng foundation na na-fade na pala. Oo, bulong ko. He's playboy and a monster. I know him. Ang sabi nito at mahinang tumawa. Simula nang mawala ka, ay naging playboy na siya at naging monster.
simula nang iniwan mo siya, alam natin na hindi ganyan si Jake noon. Hindi ako nakapagsalita. Sobrang close pala sila. Maganda ka, ah. Tama pala siya. Ah. Naging miserable na ang buhay niya nang iniwan mo siya. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Ang kwento ni Andrew. Kung talagang mahal naman niya ako, hindi niya ito gagawin sa akin, nalukuhin ako. Kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako dapat sinasaktan. Pero kung sincere siya, bakit niya ako sinasaktan ngayon? Sinasaktan ka niya dahil galit siya sa'yo sa pag-alis mo. Galit siya? Siya pang may ganang magalit? Nahuli ko na siya nakikipagtalik sa iba. Galit siya? Pero bakit niya ako pinapabalik sa bahay niya ngayon? Bakit niya ako kailangang ikulong? Tanong ko, bumuntong hininga pa siya at para bang hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa akin. Galit siya dahil iniwan mo siya without knowing his side. Hindi man lang daw siya nakapag-explain sa'yo kung ano ba talaga ang nangyari. Actually, when that happened, I was in New York and I rushed here to know what happened, sabi ni Andrew. At napatingin sa ibang direksyon. Tila ba may lungkot sa mga mata niya na ayaw niyang makita ko. Kaibigan ko si Jake, pero ayaw kong manggaling sa mismong bibig ko ang katotohanan. You must ask him and talk, sabi nito, at umalis na naiwan akong tulala. Dapat ba talagang inalam ko muna ang lahat bago ako umalis? Kasalanan ko ba? Mali ba na iniwan kita noon? Mali ba ako na hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol doon? Kung tayo pa rin hanggang ngayon, masaya kaya tayong dalawa? Bakit ba hindi ko subukan bigyan kita ng second chance? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Mali ba ang naging desisyon ko na iniwan ko si Jake? Sigurado, dapat pala inalam ko na lamang ang buong pangyayari bago ako umalis at nagtungo sa Canada. Sobrang nadala ako ng emosyon ko sa sobrang sakit. At sa'yo, bakit kailangan pang mangyari sa atin to? Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Hindi ko kayang nakikita, puso ko ay kumakaba. Pag